Yo mga kap, welcome back. Maraming salamat po at nakabalik kayo sa ating channel. Kaputas page po, bumabati ng magandang umaga, hapon at gabi. Maganda po kayo lahat. Magandang hapon wala rito sa Chicago. Malamig na hapon kaya eto medyo bundle up tayo. Nakita niyo naman yung mga naglalakad, no, naka-jacket at makakapal yung kanilang suot. Gawa ng medyo malamig dito sa amin sa Chicago. Balitaan mo na mga kap, kamusta na kayo? Alam ko matagal tayong hindi nakakagawa ng video. Of course, Kai Soto talagang inaabangan natin. Isa yan sa mga players na talagang sinusuportahan ko pagdating dito sa ating channel. So marami sa atin na nag-aabang ng balita sa ating pambato. So far wala pa ho talaga, no? But meantime, habang tayo nagche-check pa rin ng mga kanilang Instagram, ay nag-pop out po itong picture na ito kung saan itong All-Star game ay syempre, no, parang yung last All-Star dyan sa Japan B-League ay nagkaroon sila ng Asian All-Star versus All-Star, JBL All-Star, and nakita nyo naman ang larawan ng ating pambato ay isa sa mga players na naka-feature dito sa laro na yan, and hopefully maayos na yung kanyang injury at naka-recover na siya, although nagpa-practice na siya ngayon at ayun na lang siguro go signal ng kanyang physicians, itong team physicians at ang JBL na bigyan siya ng clearance na makapaglaro. Hopefully, no, sana itong December ay makapick up na siya ng laro or minutes dito sa kanilang koponan na Hiroshima Dragonflies. And makita nyo naman yung All-Star game na yan last year, no? Kasama dyan syempre yung iba natin mga kasamang Pilipino naglalaro dito sa JBL. At alam ko na I think dito sa Asian All-Star, no, mapapasama rin yung ibang players mula dito sa South Korea and also some Asian countries. Kasi sana mapasama rin yung Taiwan at syempre yung Pilipinas, no, at yung iba pang lugar kung saan meron silang mga top players dyan sa Asia na mapasama sa koponan. But I think Kai Soto will be on the Asian All-Stars at malaan natin yan mga kap, sana mangyari para mapanood natin yung ating mga paboritong Filipino players na naglalaro dyan sa JBL. Itong sila sino ba sila, Abarientos, no, si Carl Tamayo, tapos si Dwight Ramos, no? Kasama sila dyan kaya abangan na lang natin mga kap. And also, congratulations sa Chicago Bulls team, 4 straight win. Last night nanalo sila versus San Antonio Spurs. Of course, San Antonio Spurs isa sa pinakamahinang team, pero my God, nakita niyo yung laro ni Wembanyama. 21 points, 20 rebounds, 4 blocks. Meron pa siyang I think 1 steal, tapos meron pa siyang 4 na assist or 3 assist. Overall, maganda yung pinakita niya, pero nag-negative, ano ba, negative 13 pa siya. Parang ano sa plus minus. So Chicago Bulls, pag-usapan natin maikli lamang at alam ko na I think I gave up with the Chicago Bulls, no, gawa ng sobrang dami ng kanilang pagkatalo sa kanilang home game. May mga game na dapat na panalo nila, pinatalo nila. Zach LaVine out with a injury, kaya itong si Coby White talaga nag-step up ng kanyang game. And I think everybody now, napaka-contagious, everybody trying to contribute dito sa laban nila sa 4 na panalong pagkapanalo. So Alex Caruso, lahat sila, they giving their all and proving na kaya nilang manalo despite na wala silang Zach LaVine. Ito nga si ano, no, I think naka 20 points din naman itong si DeMar DeRozan, pero malas talaga siya versus San Antonio Spurs yung laban nila. Ang dami niyang sablay, and regardless itong si Coby White and also the other role players ay nagbigay po ng boost at parang confidence, no, dito sa kanilang team para maka-comeback at manalo dito sa laban na to. So I think that Coby White is talagang isa siyang lottery pick, Hindi na siya nabigyan ng magandang pagkakataon at minutes, pero yung development niya, ngayon pa lang siya talaga parang nagiging isang prime player. Talagang lottery pick po yan, galing UNC itong si Coby White, and I know that he's gonna do good dito sa league. So sana talaga either i-trade na nila si Zach LaVine
something in value para makatulong pa dito sa Chicago Bulls. Hopefully kung ano man ang maging desisyon nila kay Zach LaVine, kay DeMar DeRozan, kasi parang hinihiling ng ibang team kasama si Alex Caruso, they better get good value sa tatlong yan. And kung ano man ang mangyari, abangan na lang natin dito mga Chicago Bulls fan, and then update ko kayo sa mga aking reaksyon dito sa magiging trade na mangyayari. And yun lamang po mga Kap, thank you so much, and salamat sa pagbalik nyo sa ating channel. We'll see you again on the next video. Please follow yung mga ating pagbe-break ng mga cards at pagko-collect, kasi kung gusto nyo mag-start ng collection, tanong nyo lang sa akin kung paano yung pagko-collect at paano yung hindi lang pagko-collect, kasi pag-flip ng cards, gawa ng masaya rin kasi kapag nakakuha ka ng card tapos na-flip mo ng mataas, and parang naibabalik mo yung investment mo dito sa hobby, at the same time mag-enjoy ka dito sa pagko-collect ng mga cards, especially with basketball, kasi sa Pilipinas marami tayo mga basketball fans and collectors na dyan mismo sa Pilipinas, na pwede nyong actually pwede nyo rin pagkakitaan yan dyan sa Pilipinas kung kayo po ay gustong mag-invest dito sa card trades or trading cards ng basketball. And marami dyan sa atin, magtanong-tanong kayo sa mga local card shops at mga trade nights dyan sa Pilipinas. May mga nagagawa ng YouTube, and then para ma-invite kayo, magpunta lang kayo, tingnan nyo lang kung paano ang trading nila, and then buy your personal yung mga personal cards na gusto ninyo, parang personal collection ninyo. Kung gusto niyo ng mga players na tulad nila, let's say LeBron James, Steph Curry, bili lang kayo, and then kapag gusto niyo i-trade o gusto niyo ibenta, then may value naman yan, especially mga cards ni LeBron James. So thank you so much, and we'll see you again on the next video. Bye bye.